our session 3, technical analysis. So, ako gumawa ng lesson na to. If you want to know crypto trading, kailangan mo malaman yung mga basic ng technical analysis. So, this time, support and resistance, trend lines, and breakout patterns lang muna yung itatakel natin. Okay? So, number 1, trend line. So, basahin ko lang. Trend lines are visual representation of support and resistance in any time frame. They show the direction and speed of prices and describe patterns during period of price contraction. So, under trend lines, meron tayong 4 phases of market cycle, trend line identification and plotting, then trend line examples. Okay? So, connected lahat to, tatlong to. So, trend lines, representation of support and resistance. Now, nandito tayo sa support and resistance. Number 2. Support and resistance are price levels on a chart that allows the area of value. Pag sinabing area of value, ito yung mga tinitignan ng traders. Interesado sila sa area na to. The support price expects more buyer than sellers. The resistance expect more sellers than buyers. Okay? Under support and resistance, we have polarity, flip zone, key level strength, and supply and demand. Then, once you learn about support and resistance, itong trend lines na to, malalaman mo yung breakout patterns. Okay? So, breakout in technical analysis refers to when the price moves above a resistance area or moves below a support area. Breakout patterns are commonly associated with ranges or other chart patterns. Okay? So, breakout versus fake out, retest, bull and bear trap, then entry and exit confirmation. So, let's proceed sa 4 phases ng market cycle. Dito, huwag kayong malito sa phases na to. Baka pag may napanood kayo na iba-iba yung term na ginagamit nila. Pwedeng markup, pwedeng rally, pwedeng bullish, pero isa lang naman talaga yung meaning niya or isa lang naman talaga siya sa chart. So, magsimula tayo sa accumulation. Sideways consolidation base. Yan, iisa lang yan, nangyayari yan dito sa ilalim. Okay? Bullish, uptrend, markup, reaccumulation, rally, nangyayari yan dito. Pataas na yung market. Distribution, sideways, consolidation, base, nangyayari yan sa taas from the word distribute, nagbabawas. And bearish, downtrend, markdown, redistribution, drop, yan yung pag nagbabawas ka, bumababa na yung price. Okay? So, itong accumulation and distribution, halos same lang yan na sideways. Okay? Pag sinabi lang accumulate from the word itself, nag-accumulate ka sa ilalim. Distribution, nagbabawas ka sa taas. Okay? So, punta tayo sa meaning. Accumulation phase denotes the level of buying demand of an asset. Let's say, for example, BTC goes down to 24K. Then, yun na yung nagiging floor price niya or yung support area niya. Wala na nagsasell sa 24K. However, ang ginagawa ng mga trader is nag-i-imbak na sila. Nag-i-stock na sila ng BTC nila. Walang nagsasell. Ngayon, nag-accumulate sila from the word itself. Habang nag-accumulate sila, syempre tumataas yung value ng BTC. Napupunta tayo sa markup phase, okay, or bullish. An uptrend occurs when the market has been stable. Kumbaga stable na siya sa 24K, hindi siya bumababa. Then, nagmo-move na yung price pataas kasi marami nag-accumulate. Then, syempre, pag sobrang taas na naman ng BTC, pupunta na tayo sa distribution phase na kailangan mag-sell na yung mga nag-imbak. Or kayo, pag kumita na kayo, magsa-sell kayo. Denotes the level of selling supply of an asset. Okay? So, after that, habang nagsasell kayo ng mga na-imbak nyo or na-accumulate nyo, pupunta tayo sa markdown phase. A downtrend occurs when the price of an asset is going down. So, doon ako kumpleto yung 4 phases of market cycle. So, nakikita to sa iba't ibang time frame. And later on, bibigyan ko yun ng example. Sa crypto kasi masyadong volatile and hindi siya maganda tignan, pero meron siya. And papakita ko sa inyo sa gold. So, let's check. Yan. So, this is gold. And dito makikita mo yung gawain ni
Okay, so this is gold. Right here, makikita mo yung 4 phases ng market cycle. So, kailangan mo lang sanayin yung mata mo. So, yan. Accumulation, markup, distribution, markdown, accumulation, markup, distribution, markdown, and so on. Accumulation, markup, markdown. Yan. Ngayon, sobrang obvious ito sa gold, which is hindi mo makikita masyado sa crypto. So, parang ito kasi yung session na to, nakalimutan ko i-record, pero ito yung naturo ko sa kanila. That time, yung price is nandito pa lang. Okay? And we assume this price na gagawin niya yung same pattern ng 4 phases ng market cycle. Accumulation, markup, distribution, markdown, accumulation, and so on. Nandito tayo sa accumulation, nag-markup na, then may distribution na dito, then possible na siya mag-markdown. Kaya dyan may arrow. Okay? So, I hope na-gets nyo. Once na-gets nyo na yung 4 phases ng market cycle, huwag nyo siyang ipaghahalo sa trendline identification and plotting. Pag sinabing trendline identification, tatlo lang to for basic. Bullish, bearish, and sideways. So, itong sideways na to, yan yung tinutukoy ko na accumulation and distribution. So, sa bullish, price is going up, buyer is in control. Bearish, price is going down, seller is in control. Sideways, ranging market, pause or indecision in the market, meaning hindi mo alam kung mananalo ba yung buyer or yung seller. So, ito yung basic market mapping. Okay? I hope maintindihan nyo itong basic market mapping. Kasi as we go along sa advanced lesson nyo, pag hindi nyo natutunan itong basic market mapping, which is may components to na pullback, hindi nyo siya magagawa sa SMC pag pinasukan na natin ng liquidity or order block, tsaka advanced market mapping structure. Okay? So, ano ba yung mga letter na yan? Yung HH is higher high, HL higher low, LH lower high, LL lower low. So, ganito nyo lang titingnan yan para hindi kayo malito. Yung first letter dito na H, ibig sabihin yung market is on bullish trend, pataas, higher. Okay? So, tapos ka na doon, pataas na yung market. Ngayon yung second letter, doon sa pataas na market, ano naman yung hinimay-himay sa kanya sa second letter? Higher high, pataas to. Ito bumaba, kaya higher low. Higher high, higher low, and so on. So, same thing sa bearish market. Lower yan, pababa. Kaya ang category niyan, lower low, lower high, lower low, lower high. Okay? Tumataas siya habang bumababa. So, in a bullish market, so put your trend line below the price. The market needs to create higher highs and higher low. So, yan, higher high, higher low, higher high. Tumataas yung ganyan. Bakit kailangan ilagay yung trend line sa ilalim ng bullish market? Kasi, market will not always push upside. Okay? Darating yung time na babasagin niya yung trend line mo sa ilalim. And mag-change siya ng sentiment. Okay? Yan sa loob niyan, may mga trend line din dyan na binabasag na at bumababa si market. So, in a bearish market, put your trend line above the price. The market needs to create lower highs and lower lows. So, yan. Kung makita mo lower low, lower high, ginagawa niya yan dito. So, etong lower low, lower high, kailangan ilagay mo yung trend line mo sa taas. Bakit? Kasi hindi forever nang bababa si market. Darating yung time na babasagin niya yung trend line mo sa taas. Okay? In a sideways market, put your trend line above and below the price. So, the market is bouncing inside the trend line's level. Okay, so nandyan siya sa loob. So, ang aantay mo dyan is breakout, which is sa taas siya lalabas, or breakdown, sa baba siya lalabas. Okay? Now, if you know how to plot na yung trend line, support and resistance, then you can adjust it into trend line patterns. Pag sinabing trend line patterns, okay, basahin ko lang, trend line examples. Trend line is a line drawn over pivot highs or under pivot lows to show the prevailing direction of price. Trend lines are visual representation of support and resistance in any time frame. They show the exact direction and speed of prices and describe patterns during periods of price contraction.
So, sa trend lines, merong continuation patterns, reversal patterns, and bilateral patterns. So, dito para hindi kayo malito, hindi nyo to kailangan i-memorize. Kailangan nyo lang siya i-familiarize and makita nyo yung exact picture niya sa market or sa chart. Kung ano nakikita mo dito na ganyan kadali yung pagkaka-thematic, pati ito, head and shoulder, hindi siya ganyan makikita sa chart. Okay? Kasi masyadong magulo sa chart. May mga wick, may iba't ibang candle na lumalagpas. Malilito ka. And take note, hindi porket pinakita ka ng bullish falling wedge is pataas na yan. You always need to confirm dito mismo bago siya lumabas. Katulad ng sinabi ko dito. Bago siya dumidikit sa line, dyan mo i-confirm kung tataas ba siya or bababa. Kasi merong pattern na exactly bullish falling wedge. Pero bumaba siya after nitong pattern na to. Okay? So, you need to check and verify. Okay, so give me coin. Para makita nyo yung support and resistance. Sample coin, any coin. Yeah, let's say 1 hour. Okay, so itong area na to. So, since nakita mo yan na uptrend, yan, dito yan nilalagay yung support. Basta nasa ilalim support. Kasi hindi siya forever na lilipad lang na ganyan. Kahit umabot yan dyan, hindi siya forever na tataas dyan. Darating yung time na babasagin niya tong trend line na to, tapos bababa siya na ganyan. Okay? Others, FLM. So, parang ito, si FLM. So, since pababa pa si FLM ngayon, lalagyan mo na siya ng trend line dito. Okay? Kahit bumaba yan ng bumaba, darating yung time na magbe-breakout yan pataas. Babasagin niya yung trend line na ginawa mo. Parang yung ginawa niya dito. Ayan. Okay? Top, top, tapos dumating yung time na binasag niya to sa area na to. Okay? So, take note of this retest. Later on, matututunan niyo yan. So, next. Once natutunan nyo na itong mag-pattern ng trend line, okay, ito yung trend line examples. So, trend line is a line drawn over pivot highs or other pivot lows to show the prevailing direction of price. Trend lines are a visual representation of support and resistance in any time frame. They show the exact direction and speed of prices and describe patterns during periods of price contraction. So, once na makabuo kayo ng patterns na to, merong continuation patterns, reversal patterns, and bilateral patterns. Ito, more on guidance lang to. At least nagkakaroon ka na bias na pag nakita mo yung bullish falling wedge, pataas siya. Pero hindi ka pwede mag-base dito 100%. Kasi kahit makakita ka ng bullish falling wedge, possible siyang bumaba. Okay? More on guidance lang tong pattern. Pero nag-work naman talaga sila pag ginusto ni market. Okay? Pero more on guidance lang yan. Lahat ng line sa taas is considered resistance. Lahat ng line sa ilalim is considered support. Yan. Now, alam nyo na yung line, hindi lang siya ganito, na straight line. Pwede nyo siya i-move any direction. Okay? Pwede nyo siya i-tweak. So, etong mga patterns na to, hindi mo yan kailangan na ma-memorize. Kailangan mo lang siyang ma-familiarize. So, pag nakita ka sa market na, uy, bullish expanding triangle to, so pataas to, kailangan mo pa rin mag-observe ng confirmation kasi may potential siyang bumaba. Okay? So, this is the support and resistance. So, SNR ay price levels on a chart that shows the area of value. So, pag support, maraming buyers doon na nag-aantay. So, technically, pag nasa support na yung price, umaangat yan. Then, pag yung buyer nasa resistance, more sellers dyan, bumababa. So, sample tayo sa chart ulit. Wild naman. Ayan. So, let's say this is yung, ito yung
Ito yung resistance. Okay? Then, ito yung support. So, kung papansin nyo, sa tuwing pumupunta yung line, ay yung price dito sa support area, tumataas siya. Kasi nga, maraming nag-aabang dito sa area na to na buyer. Okay? Kaya kailangan mo i-observe dyan sa area kung tataas siya or babagsak siya pababa. Ngayon, dito sa naman sa taas, maraming nag-aantay dyan na seller. Kaya tinutulak nila yung price pababa. Ngayon, coach, paano pag bumaba tong price na to? Let's say, bumaba siya dito. Lumagpas siya. Okay. Then, itong area mo na to is yan na yung magiging resistance mo. And itong baba na to, kung saan siya bumaba, yan na yung magiging support mo. Nagpalit naman na sila ngayon. Ito na yung resistance, yung taas, ito na yung baba. So, dyan naman siya magbabounce ngayon. Okay? And so on. So, yan yung support and resistance. So, a valid SNR is where the price was rejected and respected most of the time. This is based on historical records from previous data. You will be able to spot the SNR in any time frame. So, pwede ka mag-spot ng support and resistance in any time frame. So, ano yung ibig sabihin ng respected and rejected most area? Okay. So, ganito yon. Let's say, gagawin ko tong support. Okay? Valid naman siya na support. Okay? Pero ang tanong, wala siyang information. Wala siyang masyadong data. Nandito pa yung data natin. Ibig sabihin, wala pang nagtatap dito para ma-confirm na support to. So, pag imomove ko dito, okay, ayan, meron tayong touch. Pero pagdating dito, wala na. Okay? So, kulang siya sa data. Ngayon, ilalagay ko na lang siya dito. Ngayon, ano yung mga touches natin? Makikita mo yung touches from previous records. So, yan. Dito, ginawa siyang resistance, ginawa siyang resistance, ginawa siyang resistance. Tapos, bumaba. Ngayon, tumagos siya, ginawa siyang support, ginawa siyang support, ginawa siyang support. Tapos, dito, ginawa pa rin siyang support. Okay? Ibig sabihin, ito yung area na most rejected and respected over time. Okay? Sila yung area of value. Meaning, itong price na to, pag bumaba yan dyan, may reaction na mangyayari sa area na to. Kasi, marami nag-aabang dyan as area of value. Dyan sila magte-trade ng long or short. Okay? So, most rejected and respected over time. So, ito, mava-valid lang yan pag may bumaba na dyan na price, tapos ni-reject. Okay? Ibig sabihin, valid na to na support, which is pwede mo nang gamitin. And may support pa dito. So, next. Pag support, piniplace yan below the price action. The buyer is in control by pushing the price up. Then sa resistance naman, piniplace yan above the price action. The seller is in control by pushing the price down. So, punta tayo sa polarity sinasabi. Pag sinabing polarity, ito yung nag-flip. Let's say yung dati mong resistance, nilagpasan na ng price, tas ngayon, naging support na siya. Ang tawag doon, polarity. Nagpalit na ng sentiment si market. So, ganito yon sa example. Let's say, ito yung support mo, tapos ito yung resistance. Ngayon, nagbabounce dyan sa loob, tapos biglang lumagpas na si market. Okay? Tapos nag-bounce siya dito. Ngayon, itong resistance mong to, pag in-stretch mo siya dito, support na siya sa area na to. Dahil may panibago ka ng resistance dito. Okay? Dito nangyari yung polarity. Yung dating resistance, naging support sa area na to. Okay? So, I hope clear yan, ah. Polarity happens when the support and resistance are broken. Sentiments will change, meaning the resistance will become the support and the support will become the resistance. So, it happens due to change in supply and demand. Kaya hindi porket support is maglolong ka na. Hindi porket resistance is mag-short ka na.
kailangan mo malaman yung market sentiment, yung changes niya sa supply and demand. So flip zones are levels in which there is a certain interaction or exchange between a zone of supply and demand or demand and supply. So yon, question. Na-gets ba? Clear? Baka may iba pa kayong katanungan sa support and resistance. Hindi pa tayo tapos ah. Baka lang may question kayo dun sa previous. Gets, tuloy. Tutuloy ko to. Game. Next, key level strength. Okay? Basta pag may question kayo, ilapag nyo yan dyan. Malay nyo, tanong din yan ng iba, nahihiya lang. Sa key level strength, a price level that is significant in terms of the market psychology and behavior. So key levels are price levels that are widely watched by traders and investors because they represent important levels of support and resistance. Pag sinabing widely watched by traders, yan yung tinatawag na area of value. Let's say, um, si BTC, nung hindi pa lumalagpas si BTC sa 35K, lagi kayo nakakakita na, yung BTC magbabounce sa 35K. Bakit? Kasi nandun yung major level. Doon nag-o-observe lahat ng trader na may obvious resistance doon na ire-reject si BTC sa area ng 35K. Kaya siya widely watched by traders. Okay? So, sa key levels, kailangan nyo maintindihan yung major at saka yung minor levels. Major resistance, HTF, or higher time frame. Pag sinabing higher time frame, this is 1 hour or 4 hours pataas. Doon manggagaling yung resistance mo. Magbigay pa kayo ng isang coin, yung wala akong coin, na wala pang TA. Hindi ko alam. Sige, wala kayo. Yes, ano po yun? Bakit kayo tatasang? Mask. TA ba ako dito? Ayan, konti lang. Clear ko na. So, let's say 1 day tayo. Okay. 1 day. So, itong ipa-plot ko ha. Pag sa taas, resistance na. Resistance, possible resistance. Ito yung resistance na wala pang data points ha. Wala pang data points. Okay. Ito medyo okay na. 1, 2, 3. Tapos, sa support sa ilalim, gawin ko na ng block. Support. Support. Tapos, ito. Support. Okay. So, focus tayo dito kasi magaganda yung reaction. So, nag-gets nyo ha? Ito, hindi pa siya confirm support kasi wala pa siyang data points, wala pa siyang top. Isa pa lang. Pati itong nasa taas. So, ito marami na. Ayan. 1, 2, and 3, 4. Yan, marami na siyang reaction. So, respected na siya. Dito naman sa ilalim, 1, tapos ito, 2, 3, tsaka 4. Diba? Hinaharangan siya dito sa area na to. So, yan. Ano ba ituturo ko dito? Nakalimutan ko. Major resistance level. So, take note. Pag itong price na to, bumaba siya dito, hindi siya basta-basta hindi siya basta-basta makakatagos dyan. Tandaan nyo, this is higher time frame. 1 day yan. Ito, nag-try to bumaba dyan sa level na yan, pero hindi sila nakababa. Tingnan mo yung effort. Yan, 65 days or halos 2 months. 2 months nilang tinry bumagsak or pumunta sa ilalim. Pero hindi nila ginawa. Kasi bakit? This is a strong support level. Galing pa yan sa March 23, March 11. March 11 to na support. So, strong siya. What more pa kaya itong galing pa sa December last year? Strong din tong ilalim. What if galing pa dito sa October 2022? So, mas strong yan, di ba? So, kaya hindi to basta-basta mababasag kasi yung level niya is major. Major key levels yan. So, pupunta tayo sa minor.
level, sa lower time frame. So, pasok tayo sa 3 minutes. Okay? Plot ulit tayo ng resistance. Okay? So, pagsamahin ko na to. Then, ito support. Okay. Now, ito na support. So, kung makikita nyo dito, yan. So, ito wala pang key level. So, nakikita nyo yung support dito. Meron na siyang touch. Respected siya. 1, tapos 2, tapos dito 3, hanggang binasag na siya. Okay? Binasag na siya dito, tapos ginawa na siyang resistance dito. Okay? So, waiting for price na mag-bounce ulit dyan, tapos bumaba, tapos mag-bounce ulit dyan. At least na-assume mo na kung saan siya pupunta. Polarity na to nangyari. Dati siyang support, naging resistance. So, i-check nyo. Itong 3 minutes na to, madali lang siyang i-disrespect ng market. Madali lang siyang basagin. Kita nyo, nabasag siya agad. And pag umakyat dyan si market, gumanyan-ganyan, baka kinabukasan nakalagpas na yan dyan. Kasi lower time frame siya or minor key levels. Mahina siya. Okay? Pero kung yung price, aabot yan dito sa key level sa baba, ibang level na to. This is 1 day time frame. Okay? So, doon yung malalaman na the more na lower time frame yung mga trend lines is the more siyang mahina and madali siyang bagsakan. So, since bias mo is short dyan, kunyari nag-short ka dito, tas ang target mo, dapat dito lang. Okay? Kasi yan lang yung kaya ng time frame mo. Hindi mo siya pwedeng kunin dito sa ilalim. Okay? Kasi bakit? Nasa gitna ka pumapasok. Possible pa kasi si market is lumagpas pa siya dyan. Tapos gumanong ganon. Tapos bumalik ulit dyan. Okay? Ito yung tinatawag na unrealistic position. So hanggang dyan ka lang kukuha kasi nga 3 minutes lang yan. So next. So, sa supply and demand, ito. Pag supply kasi, nagre-refer yan sa amount of asset that is available while demand is the quantity of an asset that people are willing to buy. So, as the supply of an asset increases, its value declines. On the other hand, as the supply of an asset decreases, its value rises. As demand for an asset increases, its value rises. Okay? So, madali lang ito ma-identify ang supply and demand. Ganito lang yan. Parang ito, one day. Etong area na to, there is so much thing going on here, okay? Accumulation phase to. So this is more on demand area. Okay? And etong area na to, ito yung supply. Yan. Okay? Ibig sabihin, dyan nangyayari yung trading, buying and selling ng supply and demand. Nagbabawas, nagdadagdag, nagbabawas, nagdadagdag. Ngayon, depende sa kung anong klaseng trader ka. So, kung supply and demand trader ka, ima-mark mo to as ganyan kalaki. Kung resistance trader ka, ima-mark mo to ng specific line. Resistance, supply. Kung order block trader ka, ima-mark mo to as OB. Okay? So, it doesn't matter kung ikaw ay order block trader, supply and demand trader, or support and resistance trader. Pwede kayo maging profitable kahit tatlo gamitin nyo ditong strategy. Okay? Basta tama yung pagkatingin nyo sa chart. Same thing dito. Pwede to gamitin na as support. Yan. Ayan. Valid yung touches. 1, 2, tsaka 3. Pwede naman niya gamitin order block na lang to. Pwede niya gamitin demand. Okay? So, yun yung connection. Baka naguguluhan kayo na kailangan nyo pa maghanap ng supply and demand, ng support and resistance, ng order block. Hindi. Ibig sabihin, nandito lang yan, na name nyo. Sa loob ng supply, merong order block, merong resistance. So, depende sa'yo kung anong klaseng trader ka. Next. Punta tayo sa breakout versus fake out. Humihinga pa kayo. Jasmine. Ay, favorite ko yan, Jasmine.
Tuloy. So, syempre, patterns and trend lines, support and resistance are not 100% accurate. Wala namang 100% accurate na strategy. More on psychological lang. So, ingat tayo sa mga fake outs ni market. Papakita ko sa inyo para mabawas-bawasan kayo ng 20% na losses pag ingat kayo sa mga fake outs kasi sobrang dami, especially sa crypto. So, in a bullish market, you will not wait for the price to break out. Instead, you wait for the price to break down, bumaba. In a bearish market, you will not wait for the price to break down. Instead, you wait for the breakout. Yun kasi mga bigger capture. Okay? In a sideways market, you will wait for the price to break out or break down. But be careful of fake out. So, breakdown, ito. Okay? Bumaba siya sa resistance. Tawag doon, sa support. Tawag doon, breakdown. Pag sa resistance naman siya lumagpas, breakout tawag doon. Pag iniwan ka, break up yon. Okay? Joke lang yon. So, fake out or false breakout or false breakdown. From the word itself, fake, false, price is showing breakout, breakdown. But in reality, they will reverse the price to the other direction. Why? Kasi ginagawa kayong liquidity ng market. Yung pera nyo, kailangan yan para mag-move si market. Kailangan may matalo para may manalo. Okay? So, example natin yung fake out. Wait. It happens when the price needs more liquidity to be taken in order to move in the opposite direction. So, it will create false signals by faking candles. So, what do you do? What you need to do is to find a valid breakout and breakdown. So, ayan yung mga fake out. Tinamaan ka ata, Paula. Okay, tuloy na natin dito. Support and resistance. Yan, considered siya resistance. Okay, kasi it's a zone. Baka may tanong kayo, bakit resistance to ha? Questionin nyo lahat. Tinuro ko yan sa first and second session. Okay, basta-basta maniniwala. Alam nyo, nagjo-joke lang ako dito. Ayan. So, ngayon, eto sa lower time frame, marami nang na-fake out dito. Okay? Kasi kala nila, lumabas na si market, pero bumabalik siya sa loob. That's what you call fake out. So, sa 15 minutes, punta tayo. Ayan, o diba, lumalabas na yung candle. Isipin mo, tumataas na yan. Yung breakout traders, pag lumabas yan dyan, iisipin, magre-retest na yan, etong resistance gagawing support, tapos lilipad na yan ganyan. O ngayon, puposition sila dyan ng long. Okay, long. Stop loss nila malayo. TP nila malayo din. Ngayon, tingnan mo. Diyan tayo nagkakatalo. Hanggang dito. One day nang nakalipas, nandyan pa lang yung position mo. Nasa loob pa lang ng enterprise. Hindi gumagalaw. Sa tagal ng inantay mo, mai-stop out ka pa. Okay? Kasi bakit? Kala mo lang lumabas yan. Pero sa one day, hindi pa yan lumalabas. Rejected lang yan. Nagets? Ibig sabihin, fake out. Okay? Same thing dito. Let's say bumaba dyan, itong price na to. May gumanyan. Hindi pa rin yan confirm kasi possible bumalik pa yan dito sa loob. Okay? Paano mo malaman kung confirm na yung paglabas ni market? Lalabas yan dito ng solid. Tapos pag bumalik yan, ire-reject yan malala. Dito sa area na to. Hindi yan papapasukin dito. Although makakapasok siya, pero ire-reject na siya pataas. Okay? Makikita nyo itong area na to sa vice versa. Gets? So, kung gusto nyo makita nung true example na to na nakalagpas na, tumingin lang kayo dito. Ayan. So, valid area to ha, ng support. Okay? Tad ng buyer yan, nire-reject yung mga price. Para makalagpas dyan si price, kailangan niya ng momentum. Ito yung momentum. Okay? Bumagsak na siya. So, nabasag niya na tong area na to. Ngayon, itong momentum na to, sa higher time frame pa ng one day, isang candle lang to.
So, punta tayo sa 1 week. Ay, 1 month tuloy. 1 week. Ayan. So, kung nakita nyo, isang candle lang siya. So, alam ko kasi, inobserve ko na to. Tsaka, ganyan ako mag-support and resistance. Kailangan niya talaga ng momentum para basagin to. Hindi lang to kailangan niyang basagin. Hindi lang din to. Buo yan. Buong color green na yan ang kailangan niyang basagin. Para mag-succeed siya na bumaba na talaga siya. Okay? So, yan. Pwede ka na dyan mag-short. Dito ka makakapag-short dyan. Dito sa area na to. Ngayon, eto, mako-confirm mo lang to na lalabas na siya pag solid, lumabas yung candle ng ganyan, tapos ni-reject na siya dito. Doon mo malalaman. Take note ha, hindi lang yan. Isang buo yan na color red na kailangan niyang basagin. Momentum. So, clear? Coach, question. Bawal. Sige, go. Sorry na istorbo. Okay lang, anytime. Baka makalimutan ko kasi Okay lang, regarding po doon sa confirmation ng pag-breakout or pag-breakdown, aside from doon sa momentum candle, ibig sabihin yung solid po yun ano, yung solid na marubuso. Yes, solid. Yes, aside from yung momentum candle, may iba pa po bang confirmation na kailangang additional para mas sigurado na totoong hindi kami mapi-fake out? Okay, so additional. Or okay na yun, enough na siya? Okay, so yung tanong mo is yung confirmation. So, sa confirmation, ito yung solid candle. Let's say nakalagpas siya dyan. Kailangan magko-close to above. Tapos, kumbaga nag-close siya above. Natapos yung oras niya nang nandyan yung candle. Okay, nakapag-close siya above. So, bukod sa candlestick confirmation, number 1 na yan. Nag-close na siya above. Momentum na yan. Number 2, pwede kang pumunta sa indicator. Mache-check mo kung lagpas na ba siya sa EMA, sa volume, solid na ba, RSI. Number 3, pwede kang humanap ng retest. Okay, yung babalik siya dito, tapos ire-reject. Yun din. Number 4, pwede kang tumingin ng liquidity, pero more on advanced na yon. Okay, number 5, pwede mong i-check yung patterns. Kung gusto na ba niya talaga umangat, magkakaroon niya ng patterns na itutulak na talaga siya pataas. Okay, sobrang daming confirmation. Tsaka yung price action. Clear? Gets? Wala ba ako? Crystal clear, Coach. Okay. So, ayun. So, parang ito, wait lang. Ayan. Dito, nung bumagsak siya, pwede na tayo pumasok dito sa loob. 4 hours to dito sa area na yan, may retest dyan. Dyan ka kasi papasok. Sa tuwing tumatama siya dyan, yan yung POI mo eh. Diyan ka magde-decide kung long ba or short. So, pag mag-short tayo dito, ibagsak natin sa 5 minutes. Makikita nyo kung saan ka possible mag-entry. Ay, wait lang. Pag nasa 4 hours ka kasi, tas naglagay ka ng short position dito, masyado malaki yung stop loss mo. Ngayon, pupunta ka sa lower time frame para ma-check mo and ma-minimize mo yung liit ng stop loss. Kaso ayaw na niya kasi hindi naman ako naka-premium. So, sample na lang dito. Ito. Ito yung price action na tumataas. Ito yung papakita ko sa yung price. Yan. Price action pataas. Then, ito yung support. Papakita ko sa inyo ito sa pattern ha. Bumaba, gumanyan, tas pataas. Ito yung pattern. Bumaba, gumanon, tas pataas. Flat yung taas. Saan siya dyan? Sige. Ito. Bumaba, flat tong taas, tas ito pataas yung price. Saan siya dito? Sige. Try your best. Ascending triangle.
Check natin. Hindi. Kasi ascending triangle, galing siya sa baba. Okay? Pero, muntik na. Galing siya kasi sa taas. Ito. Galing sa taas. Pababa. So, next. Saan siya dyan? Bearish pennant, pero umakyat. Bullying. Bullying. Yung bullying. Bearish pennant, pero umakyat. Bearish pennant, pero umakyat. Bullish falling wedge. Hindi. Kasi yung taas niya, flat dapat. Okay? Flat yung taas. So, correct. Bearish pennant pattern. Ngayon, kung pattern traders ka at naniniwala ka dito na 100% nag-work, liquidated ka na or stop out ka na. Bearish pennant pattern, correct, pero tumaas. Gets? Paano nyo nalaman? Kasi sa price action niya, dati yung buyer niya is nandito lang. Ngayon, naiaangat ng buyer yung bandila nila, naiaangat nila pataas hanggang dito. Ibig sabihin, hindi na sila pumapayag bumaba hanggang tinulak na nila pataas. Okay? Pero merong times na itong pattern na to, yung next talaga niyan is pababa. Meaning, nire-reject talaga sila dito ng seller. Okay? So, good example to na nakita nyo. Bearish pennant, pero pataas. Ngayon, kung maglo-long ka dyan, na-confirm mo, nag-close tong candle na to, di ba? Okay. Hahanap ka dyan sa lower time frame ng retest. Yung iba, pwede pumasok dito, dyan na mismo. Yan, sakto yan. Stop loss mo, ilalim na. Yung iba, nag-aantay ng retest. Sa lower time frame mo yun makikita. Okay. So, yan yung mga retest. Mga retest. Yan. Okay? Either ito, sorry. Yan, yung bumabalik sa line, or ito. Pero kung di ka tumitingin ng retest, pwede ka pumasok doon sa close ng candle. Take note minsan kahit bullish na to, yung next na candle dito, red pa rin, pabalik sa loob. So, doon kayo mag-iingat. So, na-gets yung example? Yes, mag-wait ka to break muna bago ka pumasok. Yes, nabasag niya una yung resistance kesa yung support. Nag-create na ng higher high kaya possible entry. Yes, correct. Okay? So, ngayon hindi kayo magre-rely sa pattern ng 100%. Later on, matututunan nyo yung paano mag-entry. So, yan. Pag valid break, wala na kayong question sa examples na yon. Sa example. Okay. Next. Ito yon. So, valid breakout. Yung tataas siya. So, yan. Nasa loob siya ng support and resistance. Ito yung bull trap. Kukunin niya lang tong pera nyo dito ng mga stop. Ang kinukuha dito yung mga stop loss nyo. Okay? Kasi diyan kayo mag-i-stop loss. Ibig sabihin, naka-short position kayo. Pagkakuha ng stop loss mo, bababa yan. Then bear trap, tapos babalik ulit sa loob. Minsan clear naman yung market, walang bull trap or bear trap, liquidity lang. Pero nangyayari pa rin talaga. Ito ang valid breakout. Lumagpas si candle, tapos pagbalik, nireject na dito, retest. Tapos, etong candle na to, lalagpasan niya na tong old high. Ba't niya lalagpasan? Kasi magke-create na siya ng panibagong resistance. Okay? Valid breakdown, same thing. Bumaba, tapos nag-retest, tapos bababa ulit. Magke-create kasi sila ng panibagong support. So, bull trap or bear traps are both invalid breakouts or breakdowns. Okay? Meaning fake yan. Fake yung pag-pump. Hindi pa tuloy. Kaya kailangan nyo din tignan sa time frame. Minsan iniisip natin, ito, wait lang. Ayan, one day. Minsan nagpakita ng ganyan si candle. One day na. Okay? So, solid na. Pwede na mag-long kasi lumagpas na si candle, momentum.
Tapos may countdown pa yan. 9 hours pa yung countdown. Possible pa yan bumaba dito, i-reject. Okay? So, hindi mo talaga masusure na lumabas na siya. Kailangan mag-close siya dyan. Matapos yung day ng nandyan yung candle. Ibig sabihin, malakas yung momentum niya. $15 minutes. So, habulin natin. So, a valid breakout is a price that breaks above the resistance and comes back to retest. A valid breakdown is a price that breaks below the support and comes back to retest. So, pag sinabing retest, this is where the price comes back to the old resistance that becomes support. And vice versa to the old support that becomes resistance. So, punta na tayo sa entry and exit. Okay? So, bago pa mag-time. Maraming kinds of entry and exit, pero ito lang yung 4 na nilagay ko for basic. Confirmatory entry, aggressive entry, level entry, and conservative entry. Makikita mo dito kung saan ka pumapasok sa market. Pag sinabing confirmatory entry, you wait for the retest. You wait for confirmation. Ito yan, confirmatory entry. Pag aggressive entry, you enter quickly into the breakout or breakdown. Ito yung mga breakout traders. Aggressive entry. Level entry, you enter every level. You maximize up and down movement. More on hedging yung gawa nito. Level entry, high risk. Conservative entry, you enter at the last point before the impulsive move. Ito siya. Conservative entry is more on safe. Ngayon, focus kayo dito sa confirmatory entry, yung low risk. Yan, lahat ng bilog. Pumapasok sila sa retest. Or from the word confirmatory, nag-aantay sila ng confirmation bago pumasok. Ang advantage nito is, nako-confirm mo si market na nag-pump siya, tapos babalik siya for retest, then magpa-pump siya. Nagkakaroon ka ng confirmation. Ang disadvantage nito is, minsan si market, hindi na siya nagre-retest. May iwan ka na talaga. Pag nag-pump si market, wala nang retest yon. Dire-diretso pataas. So, iwan yung position mo. Yun yung disadvantage. Punta tayo sa aggressive entry, yung medyo color, yan, na pink. Medium risk to. Pag sinabing aggressive entry, lumabas lang yung line, yung candle sa line, sa resistance, papasukin mo na yon. Or tinatawag na breakout or breakdown patterns. Sa tuwing lumalagpas na siya sa line, short ka na agad. Short, long, long. Okay? Anong advantage nito? Ibig sabihin, hindi ka na nag-aantay ng retest. Possible ka makasabay sa market na dire-diretso pataas, yung wala ng retest. Makakasabay ka doon kasi pumasok ka sa breakout or sa breakdown, aggressive. Ang disadvantage nito is prone siya sa fake signals, sa mga bull trap or bear trap. What if lumabas lang dyan tapos nag-entry ka na tapos bumalik siya sa loob? Then, stop out ka na. Okay? Kaya siya medium risk or aggressive entry. Sa level entry, ito, high risk to. Bakit? Kasi pumapasok ka every level. Meaning, dito pa lang, nakapasok ka na ng long, tapos dito sa resistance, short, dito long ulit, tapos short, long, and short. Ang advantage nito, nakakapasok ka sa kahit anong sentiment ng market. Whether accumulation, markup, distribution, markdown. Kahit ano ipakita sa'yo, makaka-entry ka. Kaya siya high risk kasi mabilis kang matalo dito. Bakit? Kasi dahil mong entry eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwedeng 7 entry ka dito. Dito lang sa umpisa. Pero, yung iba dyan, pwedeng matalo. Okay? Pero high reward din. Conservative entry or yung safe. Ibig sabihin, bago pa mag-breakout si price sa taas nito, nakaposition ka na sa support pa sa ilalim. Okay? Sobrang safe nito. Sa sobrang safe nito, yung advantage nito is dito pa lang, kahit umabot pa lang siya sa resistance, paldo ka na. What if umabot pa kaya siya dito sa taas? Okay? Bigger capture moves. Ang disadvantage nito, sa sobrang safe ng entry mo, minsan hindi na yan tinatouch.
Hindi na siya tinatamaan. Okay? Dahil malalim na masyado. Pero safe yan. Okay? Ayan, sa dulo ka pumapasok. Gets? So, punta tayo dito sa bilateral. Pag sinabing bilateral, focus kayo sa green long, tsaka sa orange na short. Yung number 1, yan yung entry sa green. Stop loss number 2. Take profit number 3. Sa orange naman, yan yung short. Entry mo number 1, stop loss mo number 2, take profit mo number 3. Okay? Bakit may dalawang position dito? Ito yung bilateral. Hindi mo kasi alam kung tataas siya or bababa. So, dalawa lang ang pwede mangyari sa'yo dito. Dalawa or tatlo. Tatlo pala. Either ma-stop out yung long mo or mag-profit ka sa short. Ma-stop out yung short mo, mag-profit ka sa long, or matalo yan pareho. Yan lang mangyayari dito sa setup na to. Pero imposibleng manalo ka dyan pareho. Yung long tsaka short mo, imposibleng manalo pareho. Okay? Yun lang mangyayari. Manalo yung long, matalo yung short, or matalo tong dalawang setup. Yan yung bilateral. Okay? Safe yan. So imagine, $5 lang yung i-risk mo dito. Matatalo ka ng $5 sa stop loss. Pero ang target mo is $20. So, nung tumaas si market, nakuha ng kanya ng $5 sa short. Okay? Na-stop out ka. Pero binigyan ka naman ni market ng $15. Okay lang yon. Nabawi mo pa rin. Kung nag-short naman si market, nakuhanan ka niya ng $5 sa long, pero kumuha ka naman ng $15 sa market. Nabigyan ka niya. Okay lang din yon. Kesa naman, in-stop out ka dito ni market ng $5, tapos in-stop out ka pa niya sa long, $5, $10 agad nawala sa'yo. Or stop out niya yung isa dyan, $5 mawala sa'yo. Wala siyang ibibigay sa'yo na $15. So, nakukuha nyo? So, yan yung entries and exit. So, dito sa confirmatory entry, sobrang dami yan, which is matututunan nyo pa sa susunod na session. And yan yung summary. By the way, itong PDF na to, makukuha nyo to sa Google Drive. So, isend nyo lang sa akin yung email nyo para ma-add ko kayo. Ako gumawa nito. Yan, for basic yan. Ginamit ko to sa session namin ni sa community ni Marvin Favis sa Cryptoverse tuloy. Crypto Army. Yan, kala Coach Nix. So, any question? Clear ba? Nagets nyo ba for a short period of time? So, ito record na to, pero yung unang, siguro mga first 2 pages, hindi ko pa na-record. Pero let's see. So, walang question? Or shy type kayo lahat? Shy type Pokemon. So, baka yung mga question nyo, like, paano ipa-plot yung SNR, yung sa wick ba or sa body, yan. Yung mga basic. Okay, ulit-ulitin ko na lang po yung video. Yes, recorded naman to. So, pag may question kayo, usually kasi sa question talaga nasasagot yung mga confusion. Okay? So, if wala ng question, sa pag-draw po ng SNR, valid ba siya kahit hindi masyadong dikit yung pagka-touch sa candle? Yes, valid siya. Tandaan nyo, it's a zone na. Hindi lang siya specific line. Isa siyang area. So, kahit hindi pa nagta-touch yung line, pero malapit yung candle, pero malapit na, valid na yon. Saan po important i-flat yung SNR po? Sa wick po ba or sa body? Yung example ko, kailangan mo ng maraming touches. Okay? So, for example, ito, sa wick ko nilagay, wala siya masyadong available data. Pero pag nilagay ko sa body, ayan yung data niya. Marami siyang touches. Okay? So, pipiliin mo yung most rejected and respected over time. So, dito, pwede ko gawin tong resistance, pero wala siyang area. So, dito ko na lang ilalagay. Ayan. Okay?
Ano pong ginagamit nyo as usual na confirmation? Super dami. Like, liquidity, order block, imbalance, price action, marami pa, indicator, candlestick. Yan, candlestick yung pinaka-importante. Baka session 4 matutunan nyo yan. Trend, indicators, marami pang confirm. Lagpas 20, lagpas 50. Patterns. So, sa candlestick, may improve yun. For aggressive entry medium risk, may way po ba kung paano ma-minimize ang fake outs? So, para ma-minimize mo yung fake outs, kailangan mo aralin yung multi-time frame. Okay? Ibig sabihin, sa time frame na yon, kailangan mo siya mag-check sa iba't ibang time frame kung nag-close na ba siya above or hindi. Pag hindi mo siya na-confirm doon, ang pwede mong gawin is kada breakout niya, nag-enter ka, pero yung stop loss mo, maliit lang. So, kahit matalo ka, pasok ka ng pasok sa resistance. Kasi alam mo na, babasagin niya yon. So, kahit, parang ano yun, matalo ka ng $2 paulit-ulit, pero ang reward naman, pag nakasabay ka is $50. Parang ganun. Okay? I-minimize mo lang yung stop loss mo.